Hi guys! And welcome back to our channel. My name is Junaid. I'm Niley! Wow, sobrang excited na siya para dito. Naamoy ko na siya. So, ayan. Ang gagawin natin for today's video ay magkakaroon tayo ng mukbang nitong ating biniling grasshopper or apan. And this one is nakuha natin for 200 pesos. So, madami na rin siya. Pumunta tayo sa Sarangani province last weekend. Ako na kayo umuwi. Parang ganyan yung itsura mo. Hindi, alam mo kasi okay naman siya pag kinakain ko pag nahati-hati na. Pero pag kita mo yung buo, like the full anatomy, grasshopper. Naalala mo yung movie na Pan's Labyrinth? Hindi ko na maalala, pero yun. Yung fairy doon, grasshopper. Si ate may dala siyang grasshopper. Paborito pa naman namin yung magkakapatid. As in, like, so ito na yung papakita muna natin kung paano natin siya nabili. Tagpila, te, ano yan? Ganyan pala siya. Te, hinuhuli nyo yan? Kinakulit ko na Nandito tayo ngayon sa lagpas lang ng Welcome Pulumulok. Hello! Anong meron dito? Hello! Tapudi, what's tapudi? Tapudi is grasshopper. Ayan. So, bibili tayo and magmumukbang tayo sa bahay. Marami kayong nagbebenta dito o kayo lang? Parang ang hirap hanapin. Sa Pulumulok? No. Meron man doon sa taas kasi wala sila delivery ang pan. Ako lang may delivery hapon. Nabagura ng luto. Magaling nga eh. Okay, ano masasabi mo? Sarap! Patigyan lang isa, te. Wala, ayaw pagbigyan ni ate. Yung request ko kaiba na pagbigyan. Wala, hindi ko ka-order. 45 lang akong kwarta. Ay, wala. Binalikan pa natin to. Hindi tayo makabili. 50 ang order. 45 lang pera natin. Bawasan ng 5. Piso isa. Now. So, saan ba matatagpuan to? Nabili natin siya sa, if you're familiar with General Santos, yung sa parang boundary nila ng Pulumulok, merong roundabout doon. I think bago lang yung roundabout. Kinuhanan pa nga natin yung roundabout. Yes. And may police checkpoint. Then after nun, if you're from Jensan, merong mga signage. Pop-up stalls. Hindi actually doon bumili sila ate, pero yun yung pinakaunang nadatnan natin or inabot natin. Doon na tayo bumili kasi we need to head back home sa Davao. Tapos, kung gusto nyo bumili, kailangan nyo talaga siyang tignan kasi hindi sa halata. Kumbaga, pwede siyang madaan ng daan. Pero grabe talaga yung mata ni si Mal bang nakakita. So, si Mal. Si Mal bang nakakita nun. So, ayan. And without any further ado, magkakainan na tayo ng grasshopper. Okay. Ito yung dinner pala. Wala, may ulo. Okay. Hindi kasi tingnan mo naman, diba? Diba? The full anatomy of the grasshopper. It's so masarap. It's so crispy and spicy and inadobo siya. Mapatpat. Naba't to ang laki. Ang haba! Yung malaki, ito yung masarap Masarap yan. So delicious. Malasa. And actually, nung bata pa kami, ang hilig mo namin kumain ng ganito. And yun pala, itong na to is high in protein. Talaga ba? Okay, so, kailan mo first time hihina yung chan ko? Kailan mo siya first time natikman? Siguro mga elementary pa lang ako. Sayang. Ito siguro yung pinaka-exotic na food na nakain ko ever in my life. Tapos, ang tawag dito, hindi kasi siya ganun ka-familiar eh. Sa inyo kasi, sa atin pala, sa atin dahil sa Pangasinan, wala masyadong taniman ng
corn. Okay. Marami kasi ito siya sa mga nagtatanim ng corn. Mhm. If I'm not mistaken, nung naalala ko nung bata ako dun sa likod namin kasi maraming tanim na corn doon. Mhm. Doon siya nakukuha. Tapos I feel like this is very safe kasi nga, ang kinakain lang din Grass. naman nila, grass. Wala nang iba. Correct us if I'm wrong. Di ba? Ba't pinipili mo? Kinakain mo to? Yung lagari niya? Okay lang. Like parang ayaw kung kumain ng ulo. Okay. So ayun nga guys, para siyang snacks. Actually, kasi nga, kinirog siya. Sa Tagalog ang kinirog. Prinito ba? Ganyan. Masarap din to pag breakfast. Aha. Partner ng sinangag. Okay. Sarap, di ba? Tapos, meron din ganito sa Pangasinan, specifically sa Tawin-Tawin. Meron kasing parang pond doon. Kasi yung mga tumatalon-talon na grasshopper na Nakakain itim. yun? Itim. May pond. Baka iba rin yun. Baka ibang Klase. version din yun. Ang tawag namin doon is ararawan. Ito Pero naman kasi kahit sobrang... may mga kumakain din ng ganito sa Luzon. Yung mga ibanag. Oo. Di ba? Yung kasama natin sa bahay dati sa Oo. Dubai. Bakasyon siya that time, nung kasama natin sila sa bahay. Tapos pag uwi niya from Pinas, may dala siyang ganito. Same na same din yung pagkakaluto. Medyo mas malasa yung katawan niya, body niya, kaysa yung sa puwet. Kasi yung puwet niya parang casing na lang. May konti na lang siyang parang mga meat sa loob. Dito talaga yung masarap. Medyo may mga naiiwang-iwang tusok na bunganga. So, careful lang din sa pagkain. So, mga first timers, just like me. Hindi mo first time? Third time siguro. So yun pala, ang bili natin dito is 50 pesos per baso. Binabaso siya. So, feeling ko, hindi naman na to animal cruelty. Kasi, pest yung grasshopper, di ba, sa mga tanim. Farmer. Oo. Meant for consumption talaga siya eh. Tapos, siguro kung i-describe ko how does it taste, it feels like pag kung ano nakakain na kayo yung dried chili from Hong Kong, Masikat sa mga Chinese countries. Chinese. Yung pula na hindi siya gano'n panghang. Parang capsicum nga yun di ba? Dried capsicum. Parang gano'n. Parang gano'n yung niya, texture niya. Yung feels niya pag kinakain. Pero meron siyang added extra flavor kumbaga. I don't know kung it's because of the yung innards na yung black. Siguro yun yung may taste. And kapag ganito ka taba, masarap talaga. Masarap no? Kaya mas sobrang. Yung na-absorb niya yung lasa, yung saltiness, tsaka yung spiciness na sakto lang. Oo. Na sobrang addict nila magkakapatid. Like, bumili sila lang ilang tapos biglang isang sitting lang naubos na nilang lahat. Parang, akin na. Tapos magtatago-tago pa ng portion. O tinago ko nga yung kalahati nung isang balot. So, I feel like kasi it's part of your childhood din. Na it brings back memories. Siguro. Tsaka hindi siya ganun ka... May mga ganun talaga. Kayo ba? Ano yung pagkain na parang nagpapaalala sa inyo ng childhood memories or kabataan nyo na parang nakakapag-bonding kayong magkakapatid? Yung parang ganun, or buong family actually. And at the same time, yung pinakabunsong kapatid namin, magiging business opportunity niya rin. Kasi siya talaga yung may tindahan. So, if you can see sa video, marami din siyang pinamili kasi ni-resell niya. Kasi malayo din siya sa amin. So, it's an opportunity na kasi part na din talaga siguro ng culture ng community yung pagkain. Feeling ko pag may alak to, kaya kong kainin yung buo. Hardo nga ni Norman, ang sarap daw na pulutan. Invite mo, char. Kung nanonood ka man, wala na, bus na. diyan ka lang. Bus na. So, okay din na kinakagat kasi parang lumalabas yung flavor niya talaga. Juiciness niya. So kaya guys, mag-comment kayo, ano ba yung pinaka-exotic na food na nakain nyo? At i-dare nyo kami. Wow! Ano ba yung suggestion nyo na parang... Baka mamaya may maglagay ng tamilok dyan. No. Pupuntahan mo pa saan? Palawan. Kung ano ba yung masarap na exotic food na natikman nyo sa parang buhay nyo, ganyan. Kanang igsoon sa tiki ba? Wala na akong alam na
exotic food na nakain ko or nakain namin kasi maraming bawal, di ba? So yun lang guys, and paubos na talaga siya. Sobrang sarap. Thank you so much at sinamahan nyo kami sa pagkain namin. Eating session for today's video, and if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If meron kayong gusto pang kainin natin, just comment down below, and if bago kayo sa ating channel, don't forget to subscribe with that notification bell para updated ka sa ating mga next uploads. And guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming, so keep watching us. See you in the next video. Bye!